po natin sila at ipapatawag na po natin sila Anong hanggang kaso po? ito pong lahat na violations na po. Kaya nga po, anong klaseng kaso? Labor case po. Ang Ano nga po, anong labor case? Kaso ano yung ang ending at the end of the day kapag natalo sila, what's gonna happen to them? papatawan po sila ng compliance order. Lahat ng mga violations nila ano po natin, papa-comply din po sa kanila. What if they don't comply? Lalo na sa Mr. Chair, Matigas sila kasi Mercury Drugstore daw eh. if If subsidiary ng Mercury Drugstore, syempre makoneksyon yan. opo, Paano kung hindi kayo pinansin? in the compliance order, doon po natin ipapataw lahat ng mga unpaid and wage related benefits, at kung ayaw nila pa rin magbayad, meron po tayong tinatawag na execution proceedings. Ito po kung may mga bank accounts sila, freeze or ginagarnish ay nililevy po natin ang mga properties ng company para Good. po maibenta at maibigay po sa mga workers. Good. Andito ba yung Bureau of Fire? Bureau of Fire, thank you. Sinamahan nyo kami sa mga pag-inspect. Kailangan nyo rin po siguro periodically mag-inspect kasi marami sa mga kumpanya na pinuntahan namin, kasama kayo, na hindi nagko-comply sa, di ba, Fire Standard Code. Yeah po, Mr. Chair. Yeah, di ba yung mga walang proper fire exit. Lalo sa mga patahian, Yes po. ilan na tayo napapabalita na patahian, nasunog at maraming namatay dahil may mga garments madaling sumiklab. Tapos walang mga fire exit. Your Honor, if I may, Your Honor. Go ahead, sir. Maybe because there is a relaxation in the RA 9514, which is the Fire Code of the Philippines. 9514. Opo, Ano po Fire yun? Code of the Philippines po Okay. natin. May nakikita po kasi kaming ano dito is that maybe because ang imposition ng penalty po kasi is dalawa lang, which is administrative penalty and the payment has a maximum of 50,000. Which is yung 50,000 po, madali lang naman po Senator na bayaran. So maybe if I may, Senator, to recommend that doon po sa basic law, kasi nasa basic law po siya, alisin na po yung limitation na 50,000. Mhm. Kasi sometimes po, napansin namin yung 50,000 is madali lang po bayaran, lalo na po yung malalaking kumpanya. Mhm. So kung tataasan po natin yung penalty, mag-iisip po sila, maybe i-comply na natin yung fire safety. Kasi Okay. magmatataas po ng penalty. Yung po nakita namin kasi na ano lang po kami, halimbawa po, meron po tayong mga 4 na violation. Ang total po lahat ng violation niya is only 50,000. Yun na po yun, hindi na po kami pwedeng tumas. Say, sa isang violation is 37,500. The next violation is, sabihin natin 37,500. Pag inad po natin yon, it total supposed to be of 70,000. But then again, because the basic law mandated lang, may limitation na 50,000 lang, which is this law po, Senator, noong 2008 pa po kasi. So ngayon po ay 2025 na. So if I may, kung pwede po namin ilapit sa inyo to Good. amend po the basic law para mag-comply po, maano natin yung, Thank you. opo, Thank you for that recommendation. Salamat Yeah, po. we'll look into it. Thank you. maraming I salamat. need recommendations and feedback like that from person like you especially. Sige, we'll do that. Now, isa sa pinakaapi ng mga manggagawa sa Pilipinas ay ang mga construction workers. 8 out of 10 ng mga construction workers ay hindi napapasahod ng tama. Dole, gumagawa ba kayo ng mga monitoring sa mga construction sites? Gumawa ako. At saka, ang isa sa pinakamalapit sa disgrasya ng mga manggagawa, marami sa kanila na mamatay, napuputulan ng kamay, nababalian, ng tadyang, construction workers. And yet, hindi sila napapansin. Kung hindi dahil sa mga construction workers, wala tayong pinag-uusapan dito ngayon, wala tayong building. Ba't natin sila hindi binibigyan ng special treatment or special consideration?
construction workers. Yung pumunta ako sa isang construction site, below minimum. Tapos ilang taon nagtatrabaho sa construction company. Dole, wala bang ano, nasaan yung, kaya nga sabi ko yung 1,200 na yan, gusto ko makitang listahan ng mga taong yan. At kapag wala sila pakita na performance, i-recommend ko na si Bakin. Even if I have to go to Malacanang para pasibakin mga yan. Ibig sabihin, inutil. O baka naman, hindi naman inutil in fairness. Baka man naka-BMW na, naka-Mercedes-Benz na. Siyempre, inspect sila ng inspect. So, sinasabi ko, totoo to, Ma'am Alde Ocampo. Totoo to, ilang beses ng reklamo. Pupunta yung taga-Dole. Siyempre, hindi kayo to. Yung reklamo. Pupunta doon. Walang dala. Nakapamulsa lang. Paglabas, hindi. May envelope na. Tapos may mga dala-dala pa mga basket. May mga prutas. Kain. Totoo yan. Ganun ang ginagawa ng mga inspektor ninyo. Pag nagsumbong yung mga manggagawa, pupunta ngayon yung taga-Dole, mag-inspect. Paglabas, ayos na. Kaya nga, seriously, gusto ko, makulit na ako, bigyan niyo ako ng listahan ng 1,200 at ano yung mga accomplishment report nila. Dahil kapag hindi, I will recommend na dapat masibak mga yan. Ano ba ito sila? Mga regular? Plantilla? We have 700 na regular plantilla. We have job orders na 500. But the 700 really are our labor inspectors. They are authorized to exercise the visitorial enforcement power of the Secretary of Labor. The 500 who are job orders, sila po ang tumutulong sa aming technical and advisory visits. Ito po yung nag-check ng compliance ng mga micro-establishments. Kaya nga, ma'am, Apo. gusto ko each and every one of them, I would like to see We their have po- accomplishment. Right, Yes, fair. We have po a monitoring system para sa kanilang daily accomplishments. So we can submit po. Yes. Ano yung mga data. na-accomplish nila? Sino mga namultahan nila? Ano Opo. nangyari sa mga namultahan? I want those records. We also have a monitoring from the time that we check the non-compliances during the inspection. Tapos yung progress po ng compliance ay na meron po kaming system on that. Okay. Good. Anyway, sa susunod na hearing, gusto kong makita yung records na yan. Sa mga construction workers, wala ho bang pupunta sa inyo? Yung sinasabi niyo 1,200 monitoring team? Mr. Chair, ang construction construction workers or yung construction project, ito po ang priority for inspections po ng Department of Labor. Kasi among the establishments, we identified construction projects as priority for inspections po. Exactly. Well, then kung ganun, bakit maraming nakakalusot? Bakit maraming mga... Gusto mo bukas, punta tayo sa isang construction site. 99.999% upping-up yung mga construction worker doon. O sabihin pa natin 101%. Siyempre, sila foreman, hindi. Pero yung mga mabababa ang rango, akala ko nag-inspect kayo, bakit marami, ma'am? Ma'am, walang biro up. Kahit saan dito sa Metro Manila, pag may nakikita ka nag-construct dyan, puntahan nyo. Tanungin nyo. Masasapol nyo yun. Tapos yung kanilang kalagayan, yung kanilang barracks, kaawa-awa yung bunker. Buti pa yung tangkal ng mga manok, hinuga ka sa pat, malinis, may mabango pa sa kanila, sobrang baho kasi kulog na kulog. Tapos yung mga trapal na marumi, kawawa. Pag tapos na construction, nagkakasakit sa lungs. Nasisinghot yung mga kalikabok, kawawa naman. Tapos wala pang benefits. Oh. Po, Mr. Chair, karamihan po ang marami pong violations na establishment ay karamihan po yung nasa construction. It's not just the wage and wage related benefits but more on the kanilang safety. Correct. So wala silang mga PPE. Tapos yung mga safety gear, yung harness. Opo. Kaya marami sa kanila nahuhulog, namamatay. Opo. So, hindi kayo nag-inspect. Nasaan yung 1,200? Sisingin ng kulit sa inyo, ma'am, yung 1,200 na monitoring team.
priority po talaga sila for inspection, and also our labor inspectors, meron po sila tinatawag na parang authorized kahit wala silang authority to inspect, but when they see mga plain view po, sir, like just the citizen arrest doctrine, ang mga labor inspectors po namin ay pwede silang magpababa o magpatigil ng trabaho kahit on a Sunday, hindi work day. Kapag nakita nila na may mga delikado na paggawa sa construction site or kahit saan man, ay allowed po sila magganyan po, magpatigil po. Okay. Then, magtrabaho po yung inyong monitoring team. Yung mga security guard po, laman ng aking action center. Sila po palagi nagreklamo. Mababang pasahod, walang 13-month pay, walang benepisyo, delayed ang sahod. Yun po ang kadalasang reklamo ng mga security guard, ng mga construction worker. Next, security guards. Isa din sa mga pinakaapi ng mga manggagawa. Sila yung taga-walis, taga-bantay, taga-linis, taga-sagot ng telepono, taga-pamalengke. Lahat ginagawa nila and yet below minimum pa rin. Paano nyo mamonitor po yung mga security guards? Anong klase monitoring po? Inspection din po, Mr. Chair. Paano po kayo mag-inspect? Nakikita po namin doon sa mga findings po is that under their employment contract, usually they are just 8 hours. Ang kanilang kontrata, ang kanilang work schedule ay 8 hours. But we ask them, the security guards, to execute an affidavit or salaysay kung saan na discover po ng labor inspector na hindi naman pala 8 hours base sa nakalagay sa kontrata ang kanilang trabaho, but rather 12 hours or more. So, Parang nagiging norm na yung 12 hours eh. po. Tapos babayan ng overtime, yung iba walang overtime. Paano po yan? So, how do you monitor? Opo, nakikita po namin yan sa mga kanilang employment records, yung kanilang mga payslip or payroll. Doon po namin ini-start ang pag-compute po ng mga underpayment of wages, non-payment of overtime pay. Kaya usually po sa security establishments, dito po kami maraming monetary award na naibibigay. And usually it goes to millions po, pag ganun po. Okay. Siguro pwede niyo po involve yung SOSHA kasi mas takot yung security agency sa SOSHA kaysa sa DOLE. Pardon me, pero yun po talagang katotohanan. Pag sinabing SOSHA, nanginginig sila kasi pwede silang ipa-stop operation right there and then. Unlike sa inyo DOLE, may mga proseso pa. So coordinate with SOSHA, pasyalan niyo po siguro yung mga security agency, doon kayo mag-inspect and then pabukas yung libro. Pag nakita niyo may problema, multahan and then i-correct. Tama po. Now, sa mga nakaraang hearing sa isa kong committee sa public services na pag-uusapan yung safety ng mga passengers at kung bakit nagkakaroon ng mga disgrasya ay sapagkat overwork yung mga bus drivers. In fact, sa isang speech ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos, nabanggit din niya yun, na overwork yung mga bus drivers. Wala ho ba tayong way na para ma-ensure na yung mga bus drivers, hindi sila lumampas ng more than 6 hours, especially sa public? Kasi overfatigue sila. Yun ang kukos ng disgrasya, human error. Nakatulog. Katulad yung sa SLEX, nakatulog yung driver. How do we monitor this? Dapat magtulungan ang DOLE at saka yung DOTR para ma-ensure na walang overwork mga driver. Bus drivers, especially. Opo, meron na po kaming na-issue na Department Order 118, Series of 2012. Really, it was aimed at addressing yung overwork hours ng mga ating driver conductors. And I think, and with regard to their wages, is that ang DOTR po ay would request from the Department of Labor kung meron pong pending labor standards case ang isang particular bus industry, just to check kung
kung nagko-comply nga ba ito sa labor standards ang particular bus company. Sa ibang bansa tulad sa Brunei and then sa Europe, meron silang ini-install na device. At yung device na yun, it will monitor yung activities ng drivers nila. Na after 6 hours, magla-log in siya o magla-log out, hanggang 6 hours lang siya. At dapat magkaroon siya ng break. Pag break time, talagang kailangan niyang tumabi. How's that? I-explore natin kaya yon na lahat ng mga public buses natin may ganon. Mamonitor na after certain period of time o 6 hours, hindi ka na pwede mag-drive. Dapat meron ka ng karelyebo. Kasi ito pa mama, reality, totoo to, real talk to, reality to. Marami sa mga bus drivers nagsashabu. Totoo yan. Marami. Umaamin pa sa akin. Ba't sila nagsashabu? Ba't ka nagsashabu? Kasi long drive. 12 oras yung imamaneho niya from here to there. Para gising siya, magsashabu siya. Diba? Para ma-meet niya yung quota. Ilan lang nahuling nung mag-inspection kami, random inspection kasama yung PDEA. Ilan sa mga drivers doon, papunta probinsya, nag-positive siya shabu. So how's that? Anong sa palagay niyo, ma'am? Yung maglalagay tayo ng device para ma-monitor yung mga driver, yung activities nila, kung kumusta sila mag-drive o ilang oras sila nagmamaneho. Sige po, Mr. Chair, sabihan ko po ang aking mga boss, but I think that is feasible. I think we need to register all the driver conductors, and they will have to seek approval muna kasi it's online lang naman, online app. Kung ilang mamomonitor ang kanyang time in at saka yung time out niya. And then kung kung more than 6 hours siguro, then it can be monitored. Hindi sa apps, ma'am. Meron talagang device installed sa mismong unit ng bus. Kasi kung apps, pwedeng doktoran yun eh. Doon mismo sa bus na makikita ng mga pasahero. Sige po. Di ba? Para yung driver, pagdating ng 6 hours, magla-log out na siya. So malalaman natin na 6 hours lang siya hindi sumalampas para makiiwas po tayo sa disgrasya. Baka facial recognition din doon sa may manibela. Di ba? Tingnan niyo po, baka Opo. pwede natin gawing compliance yan. Paggawa ng candy. Ano bang pangalan ng paggawa ng candy? Colombia. Colombia, sir, Colombia. Sir, you're the owner or the lawyer? Colombia. Okay. Colombia sa inyo, ano po? Bagsak sa sanitary practice. Ano pong reaction niyo, sir? Nandun ako eh. Dugyot, sir, dugyot. Your Honor, Mr. Chair, actually, the very next day po na nag-inspection kayo, we did already corrective measures and Ayan, it's still ongoing po. Ayan, o, mo yan, o. Yes, sir. Yan, o, nagkalat na yan, marumi. Tapos, i-swipe nila gano'n, tapos ibabalik doon sa ano ulit. Konti, sa makina. Ayan. Nakita niyo po yan, sir, o. So, anong ginawa niyo dito, sir? Sa mga ito. Ayan, o. Actually, sir, yung ganung ano po, yun lang yung form niya, yun po yung sinusubo sa machine, pero inaayos na po, sir, dahil na-call nyo na po yung attention namin. So, yung sanitation po ang number 1 priority ng company ngayon, sir. Dapat, sir, kasi ang kumakain ng mga candy, karamihan ng mga bata. At alam niyo naman yung mga bata, madali magkasakit po yan. Yes po, Mr. Chair. Ayan, o, yan. Tulad yan, o. Napakadugyot, sir. Tapos may mga ipis-ipis pa nakita yung mga staff ko. Linisin niyo po yung mga makina niyo. Actually, Mr. Chair, meron kaming dalang mga corrective measure documents na may papakita na yung mga napansin nyo po, agad-agad pinagawa ni owner ng paraan na may isaayos po. Tapos magkuha kayo ng mga cleaners, linisin yan. O, pakintabin yan. Yes, Mr. Chair. Kasi pag ganun marumi, magnet yan sa mga ipis, sa mga daga, sir. Tapos yung mga bubong nyo, sir, paayos kasi siyempre yung kesame,
may daga doon, lulundag yung daga doon sa mixklahan ng candy, yun na. Yes po, Mr. Naging Chair. sabaw na yung daga, yung dumi ng daga doon sa candy. Ano sir? Ayusin nyo. Actually, Mr. Chair, we are open po to improving our plant and production standards. Yun po ang posisyon ng company ngayon, sir. Okay. Sige. Dole, di ba kasama kayo sa pag-inspect, ano? Balikan natin. Balikan nyo. Bibigay ko sa inyo lista. Not only those companies na we visited, sana po magbisita rin kayo on your own, moto proprio. Kayo na, kahit hindi ko na kailangan pang sumama, siguro. And then you give me a report. Okay. Ano pa ba yung... buti lang. Dito yung TUCP, BMP, Centro, FW, KMU, nagkakaisa. Sino unang kausapin? TUCP. Ayun. Si Mr. Carlos. Yes, sir. Good Miguel afternoon. natin. Carlo po from TUCP. Sir, magandang sir. hapon po sir. Yan na nga po. Sir, kanina po kayo nakamonitor. Ano pong reaction nyo? Ano pong mga suggestion nyo? Ano pong opinion nyo? Yes, Dito sir. sa nangyari sa atin? Actually, sir, tinitignan namin yung 2022 bill nyo po, yung Wage Theft Prevention Act na pinail nyo po. Kaya lang natitira na lang tayong 6 session days. So, ang TUCP po, no, titignan namin at magfa-file din po kami ng counterpart bill noon sa House of Representatives po pagbalik. Pangalawa po, yung issue dun sa yung piece rate na kailangan at least within the minimum wage or above the minimum wage. Kami po sa TUCP, matagal na namin pinunto na yung minimum wage na meron tayo as kasalukuyan, napaka-baba. Kaya yung pinokus natin na kami nagpapasalamat din sa Senado, nakapagpasa po kayo ng 100 pesos na wage increase. Kami sa House of Representatives, kami yung natagalan. Kailangan naming ipasa within the remaining 6 session days yung 200 pesos. Kasi po sa aming pag-aaral po, although nasa Metro Manila po tayo, ang Bangsamoro po, ang minimum wage dyan, 361 lang po per day. Mas matindi. Mas matindi po, no? At dito po sa NCR, 645 pesos. Pero sa aming computation din, nangingi kami ng tulong sa Ateneo, magkano ba talaga kailangan ng 5 membrong pamilya para makakain 3 beses sa isang araw? Sabi nila, 700 pesos. So, Tapos pa. ikaw man ay nasa NCR o nasa Bangsamoro, napakaliit ng ating minimum wage, kaya yun yung nilalayo nating taasan. Yung pangatlo naman, Senator, yung tungkol dun sa bus, nag-issue rin kami dyan ng statement. Although yun, isa yun sa pinag-aaralan namin yung sa machine, yung parang GPS system yun na built-in dun sa bus. Sinubukan na yun before dun sa speed limit na para hindi siya tumataas ng 60 o 80 para iwas sa aksidente. Pero very important din sa amin ngayon yung overwork ng mga driver. Napakalaki nung disgrasya kasi na magaganap, yan man ay nangyari yung sa Solid North o hindi. Doon naman po sa gender discrimination, buti po nabanggit niyo yun. Yung Pilipinas po is the first country in Asia to ratify yung ILO Convention 190 against violence and harassment. Ang TUCP po ang unang nag-file ng bill, although sana po maparating din namin po sa opisina nyo na sana makapag-file din po kayo ng counterpart sa Senate. Kami po ay nag-file ng bill na enabling law para dun sa violence and harassment in the workplace. Doon po sakop na lahat. Hindi kasi dati po hipo lang, sipol lang yung sinasabi nilang violence and harassment. Dito po kahit isang beses lang o paulit-ulit, basta po yan ay nakasakit dun sa ating mga manggagawa, lalo kababaihan, yan po ay forma na ng violence and harassment at dapat patawan po ng matinding penalty. No? Again po, nagpapasalamat po kami sa opisina nyo po at sana mag-work together pa po tayo dun sa mga legislation, kagaya po ng wage theft prevention nyo at yung amin naman po yung sa violence and harassment para matugunan po natin ito. Yeah, yung wage theft na bill na pinal ko, nakapending po sa DOLE, hindi kasi po ako ang chairman. Although ako pong vice, pero siyempre bilang courtesy at respeto po dun sa chairman, pinapabayaan ko siya, but every now and then nagpa-follow up po kami. Now, ang susunod na magsalita ay yung kayo po, Mr. Mark Villena,
Taga saan po kayo? ALU TUCP po, sir. Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines. Sige po. Apo. Go ahead, sir. If I may add po, sir, tama po yung sabi po nung colleague ko sa TUCP, mahalaga po ma-address yung wage issue. Kasi not only does it impact on the worker, it also impacts on yung products mismo nung companies. Like, for example, yung sa, kita nyo nga doon sa bus issue natin, di ba? Yung overworked workers na because they're probably catching up to yung quotas sa pagdating sa yung rates na kailangan ma-achieve nila. Tapos yung sa construction rates rin, same din yung pakyawan rates. Ang danger kasi doon, may impact yan sa structural safety ng mga produkto ng industriya na yan. So likewise, ganun may impact parati sa sa yung public facing aspect ng pag-produce. May kinalaman sa wages. Alam ko po yan kasi napapag-aralan namin yan sa mag-aralin po ako ngayon sa Master of Occupational Health ng UP. So it has to do with yung ergonomic aspect niyan na kailangan i-fit mo yung kumbaga yung environment ng worker dapat ayos ang lahat para makapag-produce ng tama. And kasama nga doon yung ibang issue na yan. Kumbaga systemic mo i-approach eh. So wages really has to do with yung napoproduce ng mismong industries na yan. And it has an impact on the public. Yun po, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Ngayon naman yung KMU. Ito ba? KMU, ang pangalan niyo po, sir? Ako po si Elmer Cabong Labog. Go ahead po, sir. Ako po ang chairperson ng KMU at nais kong ipahig ang aking paghanga na di pa tapos ang eleksyon ay nagpatawag na kayo ng hearing at Di po ako electionist po, sir, ha? alam ko, I mean, sa gitna na napaka busy na schedules, meron tayong ganitong significant na pag-uusap, no? Kaya ako mismo nag-volunteer na pumunta kasi mahalaga po yung mga batas na inyong ihahain sa susunod mga sessions. Ako po ay isang working student nung panahon pa ng martial law, no? At ako ay nagtrabaho sa Manila Hilton. Ang natatandaan ko lang pong job classifications, regular, probationary, at extras. Ito po yung ang extras nun ay katumbas ng casuals ngayon. At may contractuals na rin, no? May casuals ay sa gobyerno. Fast forward nung 1989, may dalawang salot na batas doon ay pinasa, no? Ano po yun? Salot talaga, no? 1989, ito yung RA 6727 na nagtatakda ng regionalization of wages. Kaya nga po, since then, ay atado na yung ating sahod, no? Habang lumalayo ka sa Metro Manila, mas pababa ng pababa yung antas ng sahod. Nabanggit nga yung BARM, na siyang pinakamababa, no? Na 361. And yet, yung cost of living po ngayon halos Parehas. papang-abot na. No? In fact, in other regions, mas mataas po yung, ironically, ang BARM, mas mataas ang kanyang cost of living kasi nga ang petrolyo ay inaangkat at alam po naman natin kapag ang gasolina, crude at petrolyo ang nagalaw on a weekly basis, talagang may cascading effect yan, no? Tapos yung kakambal po ng RA 6727, itong popular na Herrera Law, no? 6715. Ito po yung nagtatakda, mother law ito ng contractualization. And I'm sorry to say na yung gobyerno mismo ang siyang isa sa mga mayor na nagtatakda ng contractual na paggawa. Mapapansin nyo kanina yung sinabi nga ni Madam Ocampo na out of the 1,200 inspectors, 700 are regular, and yet 500 are JOs, no? May isa pang may isa pang category ng contractual workers na talagang marami sa gobyerno ngayon. Ngayon ang kung napapansin po nyo, anong tendency pag merong regionalized wage setup? Ang mangyayari po diyan, dadagsa po sa city centers yung maraming provincial workers. It's been happening po for a This long adds time. up to the massive traffic situation, no? Sa Metro Manila ngayon.
So, Kaya po, if may interrupt, marami na po akong kwento na mga manggagawa na interview ko, galing silang Cebu, Bacolod, iba't ibang probinsya, nagsapa lang sa Maynila kasi mas malaki daw ang sweldo sa Maynila. Samantalang kung alisin natin regionalization, sinasabi ninyo, pantay-pantay, hindi na kailangan mag-migrate. hindi na pumunta po lang, magmamigrate. So, yun papunta po Manila yung mga workers. maraming cases ngayon, ano. Ang gusto ko lang po sanang bigyan nyo ng pagdidin, Your Honor, yung agri-workers, isa po ito sa napaka-exploited sector ng ating society kasi ang pinakamarami pong workforce natin nasa probinsya. At yan po yung mga ginagamit na nabanggit nyo na kanina na pumupunta rito, tapos quota workers, ano. Maganda yung discussion kasi nabanggit nyo yung working hours. Ang very origin ng labor code ay yung paglaban sa 8 oras na paggawa. Kaya nga dati nagtatrabaho ng 14 hanggang 20 oras bawat araw. Kaya nagkaroon ng laban sa Haymarket Square na tinatawag na Haymarket Square Massacre. And ito ang nagsilang na 8-hour labor law, no? Pero ngayon sa ating bayan, as you've stated, nagtatrabaho ng mahigit 8 oras, no? 13, 14, 16. Yung nabanggit ho niyo yung mga Jaguars, ano? Kalakaran na ho yung 12 oras na walang bayad yung beyond 8 hours. Napaka-exploitative po yung ganyang kalagayan, no? Tapos may nabanggit kanina na kapag hindi naabot yung quota, walang sweldo. Ano ibig sabihin? Hindi mo pa kakainin yung manggagawa ng kanyang pamilya dahil hindi lang naabot yung quota. This is very inhuman, no? It's unjust, no? Hindi makatarungan at hindi yan makatwiran. So, ang isa pang new breed of workers na nais kong i-underscore, itong platform workers. So, hindi ho yan, dinideny po ng mga kumpanya yung existence of employer-employee relations. Kaya sana ho ma-research po nyo yung nagaganap na yan. Tapos ang isang problema ho ngayon, Senator, yung hindi sila like construction workers, sila po ay biktima ng mataas na heat index, no? Wala pong protection yan sa nagbabagang araw, no? At talagang maganda na banggit yung construction workers, no? So what are our calls? So meron kaming deep study na ang kailangan talaga na isang pamilyang may 5 miyembro, 1,200, and we can buttress this statement. Marami kaming research single dito. At pending naman sa Congress, dito sa Senate, yung 100, ang naipasa na nyo, sa lower house 200, and I hope magkaroon ng immediate actions dito. And then yung ibasura na dapat itong salot na 2 batas. Talagang matindi yung impact nito sa workers, yung regionalized wage setup at saka yung That has to be studied. Kaya nga po nandito tayo ngayon, mabuti nga na-raise niyo po yan. Yeah, that is my next assignment to myself. Tapos yung third nga ho, Your Honor, yung respect sa freedom of association. Alam po nyo, makikita na naman tayo sa ILC, no? Just like last year. Nakasalang po ang Pilipinas dito sa Committee on the Application of Standards kapag hindi niya natupad yung respect sa FOA, masasalang niya siya for the 3rd time. At nasa Pilipinas pa rin yung tinatawag na RTUC violation of index. Ibig sabihin ho nito, itong countries violative of international conventions for the end time. Gusto ko lang po magbigay na ilang comments dun sa ilang na-discuss na nyo. Yung drivers po nyo, for your drivers natin ng buses, no? For your information, massive po ang recruitment ngayon ng European countries at malaki ang binibigay sa kanilang pasahod. Yan ang problema kung bakit merong shortage po tayo ng drivers sa bus industry ngayon. In 1 week's time po nakakaalis ang mga drivers, lalo na sa mga kilalang bus companies, sa Sweden, no? And also Norway. Kaya may shortage and therefore ang tendency, papatatrabahuhin nila yung hindi replace the drivers ng more than 6 hours or 8 hours. And so this causes accidents in many cases, no? So yun lang po siguro. Yung dagdag ko na po, Senator, wage theft, wala hong batas niyan dito sa atin. At malaki ho ang penalty niyan sa ibang bansa.
may natulungan po kaming dalawang kumpanya sa US, no? Isang pulang restaurant, kaso nila wage theft, at sa Manukan, malaki po ang back wages na natanggap ng mga manggagawa. So, Good. I hope bigyan niyo po ng matinding attention yung wage theft bill na yan para naman magkaroon ng penalty yung mga kumpanya. So yun, siguro yung mga penalty kasi marami pa rin hong violations sa non-implementation ng wage Okay. Sige po. wage levels, tapos yung 13-month pay, SSS violations. Hanggang ngayon po napakarami. Ang tindi ginamit po na pannegosyo yung pati naipon na pag-ibig. pera ng mga manggagawa. So yun po, yun lang po siguro, Mr. Chair. At Thank you. I hope Thank the next hearings Siyempre, invited ulit kayo sa next hearing po. Salamat po. Bago kay naalala ko ba kung makalimutan, dito ba yung representative ng 7 generations? Wala. Kayo sir sa dulo, ano pong company represent nyo? Sa Colombia din po. Colombia, Honorable pareho. Senator. Okay. Meron pa ba wala yung 7 generations? Dole? Ito yung pinuntahan ko na construction company. Bago ko makalimutan, we have to come up with a law na yung tinatawag na increment na pag tumatagal na yung empleyado, dapat tumataas din yung kanyang sweldo. Kasi meron yung napuntahan kong mga kumpanya, 16 years na siya sa company. Meron pa doon 18 years. And yet, minimum pa rin siya. Walang asenso. Pero yung kumpanya, wag ka, yumaman na. Gumanda na yung sitwasyon sa market. Kalat na yung pangalan niya. Household name na yung pangalan ng yung brand niya. Dahil doon sa kamay ng mga manggagawa. And yet, mga manggagawa niya, minimum. Ano sa palagay niyo po doon? Anong comment niyo po doon, Dole? Although, sa private, discretion nila yan. Pero sa public kasi, sa government, meron tayong ganun increment, di ba? By grade yan. Habang tumataas yung grade, tumataas yung sweldo. Dito sa private, ano kaya kung explore natin, pag-aralan natin, kapag tumagal-tagal na yung manggagawa sa kumpanya, for God's sake, dapat umasenso naman. Anong reaction niyo po? Sa ngayon po yung mandato po ng National Wages and Productivity Commission is just to set the minimum wage, which is the floor wage. And dahil po market-driven yung ating economy, kung ano po yung competitive situation sa market, yun po yung nasusunod in terms of, for example, yung industry competitiveness, kung ano po yung competition within the industry, yung compensation scheme po ng mga enterprises ay base po sa competition. But Competition sa local o world market? Ang dito po pinag-usapan? sa domestic market po, Mr. Chair, yung ano po natin. I'll give you an example. Yun yung paggawaan ng sardinas na pinuntahan ko. Pakyawan siya sa kanyang mga magagawa. Nasa na nga pala yung pangalan noon. Pakyawan siya, and yet, nagkakasino. Tambay ng kasino. Sikat sa kasino. Tapos yung sweldo ng kanyang mga gawa, puro minimum. Yung sinasabi ko, competition sa market, I understand that. Pero we have to make a study on that, Dole. Let's help each other out. Sa ngayon po, meron po kaming tinitignan, yung study po namin is in the construction sector, if it is Okay. possible to adopt the progressive wage system. Not only sa construction, dapat pati na sa lahat, sa factory din. Para lang po ma-pilot. But So yung pilot. pilot po iyon and So paano eventually, po ito? Explain to us. the intention po is to study, yun pong mga nasa lower tier po ng wage. Kasi po kapag skilled na yung worker, mas maganda pong market-driven kasi para hindi ho nasusuppress ng government yung rate na pwede nilang i-offer sa management. But for the low-wage workers, yun po yung tinitignan namin na halimbawa ho, hindi siya
nagkaroon ng sapat na pag-aaral or yung certification, pero years of service po, matagal na siya sa company, pwedeng horizontal progression po yung tawag doon, pwedeng itaas yung sweldo niya. But ang tinitignan ho namin, kung industry-based, pwede kayang mag-i-issue, for example, ang board or ang commission or the industry itself ng wage advisory for those types of workers. So yun po yung tinitignan po namin ngayon. So pinapilot niyo po muna sa construction industry. Then later siguro sa manufacturing na rin po para pantay-pantay across the board. Hindi po tayo selective. Although, boto po ako dyan na kasi sabi ko kanina, construction workers ang pinaka-api sa lahat ng mga manggagawa. Sila palaging nagagasgas, diba? Napapabayaan at sinasadyang abusuhin ng maraming mga construction companies dyan. Sige, punta naman tayo kay sa dulo muna. Si Mr. Julius. Apo, Kanglet? magandang hapon po. Mr. Ano pangalan niyo po, sir? Kainglet po, Julius Kainglet. Taga saan po kayo, sir? Magandang hapon po, Mr. Chair. Mula po sa Federation of Free Workers, ako po ay Vice President po ng aming samahan ng manggagawa. Opo. Hindi ko na po ulitin yung maraming punto, pero gusto ko na pong iugnay sa ibang mga mahalagang usaping paggawa. Actually, kanina po nung tinatanong niyo si Director si kaugnay nung piece rate at dapat may pagpayag yung mga manggagawa. Sa ilang pagkakataon naman po talaga may pagpayag yung mga manggagawa, pero para po pumayag yung manggagawa na bukas sa kanilang mata yung kanilang desisyon, ito yung mulat, kinakailangan talaga informed yung kanilang decision at magagawa lang po nila yan kung sila po ay unionized. May magpapaliwanag sa kanila ng pros and cons ng mga alternatives to having regular rate versus piece rate. No? Kaya po, dapat po iugnay natin yung usapin ng lumalaganap na piece rate sa kakayanan ng mga manggagawa na magtayo ng union. Kasi po kung nananatili po na maraming balakid sa pagtatayo po ng union, hindi po dadami ang mga manggagawang unionized, hindi po nila kakayanin na protektahan yung kanilang karapatan through collective bargaining and sa pamamagitan po ng taking advantage of the existing grievance mechanism. Ikalawa po, naging usapin din po yung occupational safety and health. Pinakita po ninyo yung ilang mga pabrika na tila maraming mga marumi o unhygienic na practices batay po doon sa mga larawan. Paalala rin po sa atin na dapat po sa lahat ng mga pagawaan, tanggapan, may mga safety and health committees na mayroong mga manggagawa na represented dyan. Kasi po, nasasaad naman po yan sa RA 11058, pero isa po yan sa mga provision ng batas natin on occupational safety and health na hindi po gaanong pinaiiral. Kasi may union o wala, dapat po may kinatawan yung mga manggagawa sa ating safety and health committees. And again, kapag ka po may union, matitiyak po natin na representante po talaga ng mga manggagawa yung pong nakaupo dyan. Ikatlo, kaugnay pa rin po ng occupational safety and health. Maraming salamat po at na-raise po ninyo yung issue ng ilan na ba yung mga namultahan sa mga kumpanyang nagba-violate ng ating OSH laws. Maganda pong sundan po natin ang tanong yon kung saan po napunta itong mga multang ito. Kasi po dapat po ay nagagamit po itong mga multa na ito para magpalaganap ng OSH programs, mas palawakan yung awareness natin on occupational safety and health. Pero ang balita po namin nung isang taon, mukhang ito pong mga multa sa halip na mapunta for these programs, mukhang naibalik din sa National Treasury. So we want some confirmation about it. Mabuti sana, sir, kung may namulta. Kung walang namulta. Iba pa po yun. Talagang, kaya po kailangan po matukoy natin yung pong mga nagbabayad ng multa. Ikaapat po, tungkol po dun sa ating mga inspectors, nabanggit po nyo yung bilang na 1,200. Pero kung tutusin po, hindi po marami iyon. Kasi banggit po ng BWC, sa 1-2, may technical pa nga po dyan na talagang hindi inspection ang ginagawa. Kumbaga, chine-check lang yung trabaho ng mga inspector. Pero even at 1,200 labor inspectors, that would mean roughly one inspector needs to inspect 1,000 enterprises. Kahit po magtatlong ikot siya sa isang araw, hindi po niya masusuyod yung 1,000 kumpanya na iyan. Hindi naman po araw-araw ang pasok. At may mga inspection na kung malawak,
yung kanyang saklaw na land area, hindi matatapos ang isang araw. So kulang pa po talaga yung bilang natin ng inspectors. Kaya kaugnay po niyan, gusto po sanang buhayin din ng labor groups yung pong ating naging kalakaran for a short time. Kasi po, right after the Kentech strategy nung 2015, nagkaroon po tayo ng mga joint labor inspectors dahil po sa kagustuhan natin na makatulong sa labor inspection sa pamahalaan, nakapagbigay po ng authority sa mga manggagawa na mag-inspect din ng mga enterprises at naging malaking tulong po yan. Malaki po yung impact dahil mas nadagdagan ng mga taong tumitingin kung sumusunod sa ating mga batas pagawa at batas hinggil sa kaligtasan at kalusugan, yung pong ating mga enterprises. So kung ito po'y mabibigyan muli ng bagong buhay sa panahon na ito, tingin ko po marami po siyang magagawa po para po sa atin. So maraming salamat po, Thank Mr. you. Chair. Siya nga pala, Dole, sa Administration and Enforcement Rule 2, Section 8B, sinabi nito, every establishment or workplace shall be inspected at least once a year to determine compliance with the provision of this rule. So hindi po nasusunod to, Dole. Although may 1,200 kayong workers, sabi nga ni Sir kanina doon, hindi kakayanin. So mag-hire pa kayo ng mga tao. Di mag-hire kayo ng mga tao, di susuportan ko kayo pagdating sa budget hearing. Why not? Ako ang pong vice chair ninyo. Gawa ko po sa DMW, pinataasan ko po yung budget. Kung yan po ba'y kaganda ng sistema ng pag-i-inspect ninyo para ma-ensure na maayos yung kalagayan natin mga gawa, so be it, why not? Ilan ho bang kailangan sa inyong tingin? Kasi ang business establishments sa Pilipinas ayon sa data from the Philippine Statistic Authority 2023 ito 1,246,373. Okay? So i-divide mo ito sa 1,200, mukhang hindi kakayanin. So ilan po ang kailangan? Just tell us now. So, Do a study po. po. Do a study and come back to us, especially in the next few months, magkakaroon po ng budget hearing, then you tell me, ang chairman ko rito, si Senator Joel Villanueva, you tell us, and ilalakad namin na taasan yung budget ninyo. Kaysa napupunta sa mga flood control na yan, diba? Napupunta lang sa corruption. At least pag ito, may inspect yung mga kumpanya, siguro na maayos yung sitwasyon na mga magagawa. But kung bibigyan namin kayo ng budget para mag-additional workforce sa departamento niyo, sana talagang magagamit, huwag sa kalokohan. Pwede. Tapos dapat yung mga inspector niya pag pumunta walang bulsa, pwede ba yon? Kaya yon? Kerry? Oo. Kasi pag may mga bulsa, medyo delikado. Pupunta, pag-inspect, paglabas, yung bulsa puno na. Totoo, may experience akong gano'n. Hindi nga. So, do a study. So, ilan ang kailangan na additional, Sige po, Mr. Chair. Magsasubmit po kami ng study on that kung every year po ang inspection sa lahat ng establishments. Kasi for now po, we do our technical and advisory visits and we have labor inspection and OSH investigation po. Ganito, para ganahan akong tumulong. Magbigay kayo sa akin ng data kung ilan na mga construction site ang na-inspect nyo. This year na lang, January to May. Mas mapabilis tayo. Ilan ang na-inspect nyo, anong naging resulta ng inspection nyo, at meron bang namultahan, magkano na multa at saan napunta yung multa. Gusto kong makita ng ganun. Diba? And then pag nakita ko na talagang tatrabaho yung mga tao ninyo, dagdag tayo ng tao para ma-meet yung requirements na ma-cover itong 1 million man lang or something. What do you need? Another 500 people? Pero wag naman mga JO. Bakit JO? Hindi pa po sila na regular. Kaya nga, kayo sa gobyerno, dole mismo kayo nagko-contractual kayo. O di gagayahin kayo ng ibang kumpanya. Yung dole mismo, yan yung nag-set ng standard pagdating sa labor code. Tapos nangungontrata, kami pa kaya?
Anong klase yan? Ba't kayo nangungunta at Hindi lang contractor? po ako updated with regard but sa process, but it's already in the process na i-regularize po sila. Yung Dapat, job kayo order. dapat ang maging modelo. O paano yan? Hindi, sa susunod na hearing, hindi, singilin ko kayo. Anong klase yan? Ilan ang GO nyo? 500. 500 po. Jeez. Ha? For labor inspectors. Inspector pa lang yun. Ilan sa hindi inspector? We have also, I think, our TUPAD coordinators, I Ilan? don't have the exact numbers. Kita mo yan. Kaya pala, bad example kayo. Pareho ng DSWD, ganon. Bad example kayo mga nasa gobyerno. Dapat kayo magpapakitang gilas na ito yung standard na sinusunod nyo. Malinis kami, walang contractual sa amin. And yet, kayo nangunguna o dole pa man din kayo. Oh, ito, Dole Office of the Secretary. Unfilled position, 1,979. Ano nangyari po dito? Oh, authorized number of staff, 10,641. As of 2025, unfilled position. Oh, meron pa kayong budget, 1,979. Oh, ito na yun. Ilagay nyo sa monitoring. May budget kayo, and yet yung budget ninyo for positions, hindi na pipill up, hindi na gagamit. Bakit ayaw nyo gamitin? Baka nag-antay kayo ng mga padrino, mga kamag-anak. Pick up nyo na. Susunod na hearing, ayun o. Galing sa inyo to. 1,979. Okay. Susunod na magsalita. Tapos na ako kay Mark. Susunod na. Hindi po, para sunod-sunod tayo. Meron pang gusto, maliban ako, may gusto kayo magsalita, sir? May gusto kayo sabihin? Kayo po ay taga saan po kayo? I'm Attorney Renan Hingan from representing PMAP, legal PMAP. team ng PMAP, Sige po. People's Management Association. Go ahead of the po, sir. Philippines. Opo. Actually, yung sa amin lang po is maganda naman yung naging discussion kanina, and we are looking forward sa mga mapopropose na Senate bills to address yung mga issues na na-raised kanina. For today po sana we want to talk about the Wage Theft Prevention Act. Although hindi ata siya na-bring up sa agenda ngayon, actually we have our reservations and concerns regarding the proposed bill. And if given a chance, we would like to voice out our concerns regarding the bill if this is the right time to discuss it. Siguro po sa mga susunod na hearing, pwede tayo mag-discuss yan. Okay, Yeah. Senator. Pero meron na kayong kopya ng bill. Yes, Senator. Actually, we have already submitted our position paper, and we are hoping na we can look at it, revise it on how to beneficially move forward on the proposed bill, Senator. Sa technical working group po natin pag-usapan. Yes, And of Senator. course, definitely Hopefully- we'll be more than happy to invite you po. Okay, thank you for Yeah. that, Senator. Sige po. That's it actually, Senator. for Okay, our ito naman po muna. Itong Advocacy Associate ECOP, yung governor po ninyo, si Governor Arturo Butch Guerrero. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa invitation at sa mga kasamahan ko sa trade union. Though employers ho kami, dun sa discussion niyo, Senator, dun sa piecemeal basis, dapat ho tamaan ho yung minimum wage within the 8-hour period. Mm. Kasi pag lumakpas ho ng 8 hours at hindi nyo tinamaan yung minimum wage, you are giving below minimum wage, which is against the labor code. And second, it is worthy to note, sir, na hindi dapat nagbibigay ng OT ng more than 3 hours. Kasi sa mga studies ho namin sa employers, pag lumakpas ng 3 hours ang OT, bumabagsak na ho ang productivity and they are subject to safety issues as well. So, hindi lang ho sa driving yan, but marami na pong iba. Doon po sa ginawa niyong inspection, I'm not sure if it falls under surprise inspection or complaint inspection. I think It was somebody did complain to us and then we did a surprise inspection without letting the company know na we will be visiting their company. yes, sir. Your Honor, nagsimula ho sa complaint inspection and wini-welcome ho namin yon ng mga employers group kasi mas mabilis ho yun kaysa sa routine inspection. Dahil hindi ho talaga kakayanin lahat
madaanan ng labor inspectors. Kahit po ako, accredited labor inspector ako, sinabi ho ng FFW na merong tripartite inspection team, pero hindi ho talaga kayang daanan lahat. Imposible. Kaya pag merong complaint inspection, something is brewing there. At pag nagkaroon ng surprise inspection, lalabas ho talaga. Kaya ho namin gusto ho itong ganitong klaseng inspeksyon. Kasi pagpunta ho namin, may mga kasama na ako dito sa Geneva, sa International Labor Organization, mawawala na ho tayo dun sa listahan ng um, uh, freedom of association. Pero pumunta naman ho tayo doon sa forced labor, yung Convention 29. So but that's for another issue, no? Tama ho kayo, karamihan ho ng nangyayaring accidents ngayon ay nasa construction. Huwag niyo na ho akong quote dyan. But meron hong association, yung Philippine Construction Association o PCA na member ho ng ECOP. Sana maimbita ho niya sila dito at they can answer all your queries. At alam ho namin kung sino ho yung mga violators, paano ba namin malalaman? Alam ho namin kung sino eh. Kasi nasa ranks ho namin yun eh. And it Okay. gives us a bad name. Okay? Now, pagdating naman ho dun sa wages, pinupush ho nila yung living wage at yung minimum wage. Ang definition ho kasi namin ng living wage is a family of 5. At Okay. yung minimum wage is just an entry wage. Marami naman ho kami mga employees na hindi lang ho minimum wage, sir. Through time na napopromote naman sila at nasa mataas na level na ho sila. So, nung 2022, nag-increase ho sa NCR ang minimum wage by 33 pesos. Nung 2023, nag-increase ho sa NCR by 40 pesos. Nung 2024, nung last year ho, nag-increase ho ang minimum wage by 35 pesos. So pag inad ho nyo yung 33 pesos, yung 40 pesos, yung 35 pesos, that's a total of 108 pesos. Ito ho yung panukalang batas nyo na 100 pesos. So tinamaan na ho natin. Okay. So ang stand ho namin at sinabi ho ni Presidente PBBM nung May 1, ang pagseset ng minimum wage ay nandun po sa regional tripartite wage boards. Kasi natatakot ho kami sa legislated wage increase because hindi naman ho kayo pero may mga nagagamit yon for hidden agenda yung legislated wage increase. Kaya dun ho kami sa scientific way of determining wages composed of workers, employers, DTI, and NEDA. So, yun lang po. Salamat po. And worthy to note, yung sinasabi niyong nilalagay ho sa sasakyan sa bus, nakita na ho namin yon. Pwedeng i-implement yun eh. Kasi pag natatakot na rin ho kami, yung mga anak ko nagta-travel ho sa ECTEX, pwedeng banggain ho yun kahit paano. Pag, tsaka ho yung driver ho talaga, pag nag-ano ho kami, marami ho talagang positive sa S. Chabo. Marami ho kami nahuhuli dyan sa employers. Lalong-lalo na sa, hindi lang sa driving, sa mga heavy equipment as well. Totoo yan. I mean, Thank you, sir. salamat po. Dole, matagal ko nang sinasabi ito sa inyo. Even when I my first few days dito sa Senate or nung hindi pa ako senador, lahat ng mga sekretary umuo ng umuoo. This time, talaga manggagaliiti ako pag hindi nyo sinunod to. Maglagay kayo sa working area ninyo kung magkano yung minimum wage. Parang nakalagay nyo yung workers' rights. Ito yung mga karapatan ninyo, etc. etc. Tapos ito yung sahod, ito yung minimum nyo. Wala eh. Ilan ang pinuntahan kong factory, wala, hindi nakapaskil yung minimum wage. Dapat mapaskil para sabihin ng mga manggagawa, oh, yan po yung minimum wage, tapos nagalagay, i-report. Kapag hindi kayo nakatanggap ng minimum wage na nakasaad sa batas natin, mag-report, matatakot yung employer. Mapipreempt yung kanilang balak na, di ba? Hindi magbigay. Ano sa palagay niyo? Matagal na po ito.
Mr. Chair, I think it was in 2023 that we issued, meron pa kaming ginawang English version and Tagalog version. At Tagalog na lang po. Opo. Tagalog na lang. Pinost po sa mga establishments. I'm not just sure kung lahat po nalagyan because in one also of my inspections which I joined, tinatanong ko ang mga workers, hindi nila alam ang minimum wage nila. Kaya nga, yun Kaya- nga po. Malaking tulong po yung posters na yon at we have already a publication on that at naipamigay na Wag to po sa yung committee. papel yung parang Makapal plate, yung po. makapal na, Makapal po. di ba? Yung parang Pinapaskil. Doon mismo sa working area na makikita ng mga worker everyday na ito pala 645 na pala tapos ang sweldo ko 500 lang. O amo, wala ako sa minimum tapos may number doon dito tawagan ng worker. Gumawa Ba't na niyo po. pa rin ginagawa to? Gumawa Ilang na taon po na? tayo nito. Meron. Meron na Eh po. bakit lahat ng binisita ko mga kumpanya walang ganon? Sige po. Follow up Gawin na niyo lang po. Kaya niyo pong gawin yun. Opo, kaya po. Mahalaga Meron po na yun. po yan. A simplified version pa po in a layman's term po para maintindihan po ng workers. At kapag kayo po nag-inspection, tinitingnan niyo po dapat yung mga makina doon, yung especially mga heavy equipment, to ensure na they are properly maintained, they are properly serviced. Kasi maraming pupunta sa radio program ko, napuputulan ng kamay, nabubulag, na aksidente, dahil nagmalfunction yung machine, tumalsik, etc. Tapos sinisisi pa sa manggagawa, sabihin sa manggagawa, burara ka antok-antok ka kasi, kaya ka na-disgrasya. So dapat kasama sa inspection yun. Magpapakita ng service records yung mga heavy equipment doon na ino-operate ng mga manggagawa. Meron po niyan, Mr. Chair. Aside from the operator na dapat accredited ng TESDA, yung mga equipment itself ay pumasa po yan sa test. Tapos meron po kaming technical safety inspection na kinakandak every year. At ang subject nito ay i-check lahat ng equipment sa mga factory or sa ibang mga big companies. We have that po. Meron kayo niyan. Meron po. Okay, sige. Ano ba itong kumpanyang pinuntahan natin na pinababayaran yung uniforme? MLM, balikan nyo pinababayaran yung uniforme. Tapos sobrang init. Hindi ako tumagal doon kasi hindi na ako makahinga. Sobrang init. May mga malalaking industrial fan pero hindi gumagana. Tapos, binibenta yung mga uniforme. Di ba dapat ang uniforme libre? Paano ho bang patakaran sa uniforme? Di ba dapat free provided yan ng company? Opo, libre po yan at kapag nakikita po namin na may bayad, so we require a refund. Dapat i-refund po kapag O di doon sa pinapabayaran MLM sa punta kayo. workers. Hingi kayo dapat mabigyan ng refund yung mga Kasama po sa finding po, sa violation. Kasi Okay. dapat free po ang uniform. Sige. Gusto magsalita ulit si Sir Mark Villena. Sir Mark, go ahead po, sir. Thank you, sir. Thank you, Senator Tulfo. It brings to mind yung lahat ng discussions natin today, how important the use of language is. Kasi I see very clearly na pareho naman at bottom yung interest natin, di ba? Like, I'm glad that Mr. Guerrero pointed out yung nagiging less efficient ang productivity, di ba? Pag after so many hours, di ba? It lends to yung safety aspects na, di ba, yung public interest ay hindi na serve pag nalalampas yung standard hindi natin naabot, di ba? So kaya ganun kahalaga yung kung bakit ina-advocate namin on our side kung gaano kahalagang dapat ma-meet yung wage standards. Kasi nandun yung we want yung sustainability rin ng businesses ninyo. Gusto natin lumago yung businesses ninyo. Kaya naman nakikita natin na medyo deplorable yung sanitation conditions, hindi rin lalago yung businesses niyo, di ba? Yung kung deplorable yung safety standards ng patakbo ng transportation company, hindi lalago yan, di ba? Yung ultimately yung nga rin doon yung aabot rin sa point na pati yung kumbaga yung kung hindi lalago yung negosyo nyo, yun yung opposite rin Kumbaga pag mangyayari yung maaring lumago nga yung negosyo nyo, pero hindi naman ma-serve yung interest ng workers din. It brings to mind yung isang paggamit sa issue sa wage theft. Isang synonym para sa wage theft
is modern slavery. Kung saan hindi nagbebenepisyo ang worker dun sa kinikita nung companies. Ang Nung tawag buong ko po industry. doon, pagnanakaw. Yes, pagnanakaw, essentially. Yung modern slavery, di ba? Kumikita lang yung isang employer, yung isang kumpanya. So nakikita natin talagang unjust nga siya, di ba? Kaya nga actually pinaglalaban namin yung 200 pesos kasi at bare minimum yun yung sa aming economic calculations. Malinaw sa amin eh. Yun lang yung minimum na aabot nga sa taas ng bilihin ngayon, yung tuloy-tuloy na in the past 3 years, tumataas at tumataas. Hindi sumasabay yung wages ng manggagawa eh. Doon pa lang sa standard ng yung threshold ng regional poverty threshold, doon pa lang hindi tumutugma eh. Kaya nga yun yung pinaka-adjustment na nakita namin na hindi sapat yung 108 pesos over 3 years. Hindi sapat yun eh. So yun lang yung ina-advocate namin na parang pakinggan nyo naman. Kasi kailangan rin yan. Kumbaga kung happy rin yung side na yan, happy rin naman lahat eh. Dahil kasi magkakaroon ng kita, yung umiikot yung pera. Dahil kasi may panggastos yung manggagawa. So, kita nyo systemic lahat dapat yung approach natin. Kaya nga mahalagang ma-meet rin natin yung standards on all other levels. Pati nga sa public employment, di ba? We want yung efficiency ng inyong sistema. So we make sure that filled in lahat ng mga positions na yan as much as we can. And then, i-resource and pan more. Kasi the way we heard it from Director Corrada, talagang yung ratio between inspectors and yung ini-inspect nila, ang layo ng agwat, we're on the same side here. We want the same things. So yun lang po. Maraming salamat po. Okay. Bago tayo magtapos, I just want to make clear to everybody na hindi po kami rito, o ako especially, hindi po ako anti-business. As a matter of fact, pro-business po ako kasi kailangan natin yung negosyo kasi yan ang nagpapaandar ng ating ekonomiya. Dahil kung walang negosyo, wala tayo. However, sino po nagpapaandar ng mga negosyo? Sino po nag-ooperate? Siyempre, yung mga magagawa. Kung wala yung mga magagawa, hindi tatakbo yung negosyo. So, dapat tatuhin natin maayos yung ating mga magagawa. Habang tayo umaasenso, yung negosyo, dapat tulungan din natin, i-reward natin yung ating mga gawa na umasenso din. Karapatan din na umasenso yung buhay. Hindi pwede yung tayo lang mga negosyante, kayo mga negosyante, tumataas yung estado sa buhay, gumaganda yung economic situation ninyo, nakakapagbili kayo ng mga mansyon, kotse, etc., nakakapag-upload kayo. Kasi naman lang yung manggagawa, ibigyan nyo na mas maayos na compensation. Ito lang tanong ko sa mga taga-Dole. Anong tawag niyo po doon sa isang amo na yung pera, sweldo ng kanyang mga manggagawa ay hindi binibigay, ibinubulsa? Anong tawag po doon? At least magagaling sa inyo ngayon. Sige. Yung halimbawa, ang minimum 645, ang binibigay lang is 500. So ninanako yung 145, binubulsa. Anong tawag po doon? Anong tawag po doon? Layman's term po, magnanakaw po siya. Ay, salamat sir. May kakampi na ako. Di ba sir? Yung po